Magandang araw po ulit sa mga nakatutok po sa atin sa page at saka doon po sa mga nanood ng ating last video regarding po sa road safety driving natin at marami po mga magagandang yung mga good comment ninyo po ay maraming salamat sa mga feedback nyo at regarding naman po doon sa dahil nga maraming na aksidente sa ating sa motor, yan po ang ating unang i-discuss ngayon. So ngayon po, mag-umpisa na po tayo. Ang ating pong first na gagawin, pag tayo magmumotor, kailangan dapat kondisyon ang ating motorcycle. Inspection. So, inspection ng ating motor, ilaw, yung mga brake fluid, ayan po, brake. Tingnan natin kung umakapit pa. Minsan, yung brake natin, malalim na yung pinaka, niya yung handle natin sa brake, malalim na. So, i-check lang natin, baka kulang sa fluids. So, dapat kondisyon nyo mga yun, lalo na ang brake, ang mga brakes natin. So, kadena, yung chain. Tingnan natin siya kung law na ba, yung i-inspectionin natin kasi minsan, baka sobrang higpit naman. So may mga ganun po. So parang ano siya sa kotse, yung merong ano yan, yung blow baguettes. So sa motor parang the same lang din yung ganung ano, may brakes, blow baguettes, lights, oil, mga ganun po, no. So tingnan natin yan, mga bagay na ganyan. So pagtapos noon, pag ma-inspect na natin yung ating motor, yung gulong sa papalayan, yung hangin. At inspectionin din natin yung ating mga kung meron tayong mga safety gear, kung malayo yung ating pupuntahan at nagbabalak tayo mag long ride somewhere sa province, kailangan natin magsuot ng safety gear. Unang-una, yung ating sa eye gear, then yung ating sa arm, tapos magsuot tayo ng arm, pati pala dito sa ating knees, no. Magsuot tayo ng mga visible na damit o yung mga mas maganda kung reflectorized. Nasaan ba yung aking jacket na nakahanger? No, titingnan natin. Meron ako ditong sample dahil nga rider din po tayo. Mas maganda ay yung mga ganitong design o yung mga ganitong jacket na ang kulay din niya, anong kulay ito, yung green na ano siya. Tapos may reflectorized na ganyan. So ito po yung nire-recommenda ko, mga ganitong design ang ating pong pwedeng isuot. Meron ding mga vest yun, pwede rin po yun. Then kaya ko po sinasabi yan, kunin ko muna yung importante, yung mga safety gear. Nung nag-training ako po sa Honda Philippines, kasi nag-apply ako ng sa isang company ng parang nag-ano ako ng mga cheque, parang delivery yan. So requirement din yung meron kang may papakita sa company ng certification na marunong kang motor. So dahil nga yung kapatid ko, sabi niya, mag-apply ka, mag-inquire ka sa Honda Philippines. Maganda yung Honda. Training kami doon. Alam niyo po ba na sa unang first day namin, nagpapasign lang talaga kami ng motor. Talagang ang objective nun is para masanay kami na pagka na-aksidente ka, ano yung unang reaksyon ng katawan mo. Kailangan yung laging unang reaksyon ng katawan ay ma-maintain. Kung halimbawa, kung hawak mo yung motor, kasi yun yung gustong mangyari ng aming yung nagte-train, yung aming trainer,
na pagka na-sample lang kami or na-slide, hindi kami tutukod ba? Or laging nakahawak sa manibela kahit nakasample lang na. Ang kanya kasing ano doon ay ito lang yung magagasgas sa atin. Dito sa gilid ng paa, sa gilid lang. Kaya nga kung meron kang safety gear, naka-jacket ka or meron ka pang mga nakalagay na sa ano mo, minor lang yung magiging injury natin. So yun yung kanyang ano doon, yun yung importante doon. So ngayon kaya nire-recommend ko talaga na magsuot tayo ng kung malayo yung ating pupuntahan, yung safety gear talagang ano, kumpleto dapat yan. So bukod doon ay pagkatapos natin sa safety gear natin, yung dito muna tayo sa yung statistic natin. Alam niyo ba ang ano pa dito 2023 na result doon sa ating aksidente sa Metro Manila only. Ang ating aksidente is 17.3% increase. Sa mga motor lang po yan ha. So ibig sabihin, sa Metro Manila, meron tayong 26,599 na na-aksidente. Including na yan yung fatal or non-fatal. So, napakataas po nun. So, ibig sabihin, sa isang araw, merong kwenta-kwenta anak, 78 na aksidente daily. Yun yung lumalabas niya sa data, no? Kaya, medyo nakaka-alarma na rin. Kaya, ang inyong lingkod nga, nagkaroon ng ganitong discussion na inaano ko sa platform ng FB, sa page ko, upang kahit paano makatulong nga sa ating mga kapwa magmumotor o yung mga rider, especially sa mga rider natin, no? So kaya nga po, pakitutok lang po sa ating mga binibigay ng mga tips tsaka mga defensive driving. Hindi naman po ako magbibigay ng ganito kung wala po tayong credential na magbigay ng ganitong discussion.